This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us to where they are. If you want to start using Podmetrics, visit podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Again, that's podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. So welcome to another Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. So today on this episode, ito hindi naman siya mahabang episode. So let's talk about the album of Elias. That's the Universal Truth album na na-release last Monday. So ito rin ang ating Thursdays theme song Thursdays. And reminder lang muna, syempre 2022 elections, magpa-register na kayo sa inyong malapit na lugar. Syempre malapit-lapit na ang election. Yun ang magiging susi natin sa future natin once na nakalipas na itong mga panahon na ganitong alam yun na. So, also before we start this episode, Lazada and Shopee links is still intact as far as this episode concerned. Yung ating pong links is available pa rin tinyurl.com/tmtgspx Shopee or Lazada, whatever it is. Available pa rin yung links. Pagka nagamit nyo na yung links, kikaretso to kayo doon sa portal, and then pag na-receive ng order, may bibigay sa amin na commission as per supporting the podcast. So, yeah, yun lang laman noong Lazada and Shopee links natin. So, also, bago tayo mag-umpisa, syempre, hindi talaga ito ang ating album of the year. The album of the year is Eyes Wide Open. Baka naman, pabor lang, as a once stream, Eyes Wide Open, ma-appreciate natin lahat yan. Maganda yung kanta na nilabas ngayon ng Twice. Wala akong masabi sa yung album na yan. Grabe, halos pinaulit-ulit ko siya bago ko i-review or bago ko isa lang tong 4 songs from Elias album. Grabe. Ang gaganda ng mga kanta ng Twice ngayon. Lalo na yung latest song ng Twice na So I Can't Stop Me, pala. Yun pala yung headliner nitong album. So, again, stream Eyes Wide Open. Alam niyo na yun. So, let's start this episode with a little bit of introduction lang. So, alam naman natin si Elias ay isang artist gimmick na nagra-run ngayon sa Monday Nitro. Syempre, nagka-feud niya si Jeff Hardy ngayon. So, di natin pag-uusapan yung mga feuds. So, we're going to talk about his songs. Yung latest songs na nirecord nila for WWE plus yung Universal Truth. Grabe, I love the songs. Gusto ko yung mga songs ito yung 4 songs. That's Amen, I'm Going In, and then The Street Light, Lead Me Home, and Amazing Grace. Gaganda po ng kanta. Wala na akong masabi. Syempre, di ko na siya ipi-play dito due to copyright reasons. Unless pwede na natin ilagay sa Spotify yung song. Kasi nga, may bagong update sa Spotify. Pag ma-appreciate nyo lang tong episode to, pag pwede ko na siyang galawin doon, pag nilagay ko lahat ng kantang yon, nilagay ko lahat yung kanta, and then, yung verdict. Itong verdict na to. So, para sa akin lang, simple lang tong verdict ko dito. Hindi ko na siya papabain. Amen. Maganda yung Amen. Sobra. Ito na yung team song ata ni Elias, if hindi ako nagkakamali. Ito yung isa sa mga pinakamagandang kanta nitong album. For me lang naman. And then The Street Light, grabe, siyempre ang kanta lang siya. Hindi siya yung sobrang ganda. Maganda siya sobra, pero ang ganda ng message. Hindi siya yung kanta na pahaba, paikot-ikot. Hindi yung parang sinundot ko langot na kanta. Hindi ganon na kanta.
maganda tong kanta na to, ako na nagsasabi sa inyo, tong Street Lights, ito sa mga pinaka-solid na kanta sa album. So, Lead Me Home din. Lead Me Home, parang feeling ko nga si Elias ay isang Christian, pero baka hindi, baka malay nyo hindi. So, Lead Me Home, maganda tong kanta na to, especially sa mga Christians dyan, baka may Christians dito. Bagay na bagay yung kanta, maganda yung kanta na to. Di siya insult. And then yung Amazing Grace, definitely one of my favorite songs in the album. Parang hinaharana talaga ako ng itong kanta na to. Parang feeling ko ayoko nang pakinggan si Elias for some reasons. And di ko na rin alam. Pero I love the album overall. Pero para sa akin, ang pinaka-paborito ko talagang kanta dito sa album based on my listening experience is yung Amen, I'm Going In. Grabe, pakinggan nyo tong buong album mo to. Wala akong masabi na di maganda dahil sa grabe. Parang ang problema ko lang talaga dito sa booking ito kay Elias so far is hindi nila napapatugtog si Elias ng buo. Hindi nila inalaw na mapapatugtog siya ng buo na concert, parang buo na version ng kanta sa Monday Night o SmackDown. Obvious naman for reasons, storyline reasons, whatever it is. Sana mapapatugtog nila yan o gumawa sila ng video, ng music video about the song. And yun, so may verdict, maganda para sa akin. Hindi ko na siya sobrang sasalsalin, hindi ko na papabain yung review. I love all of these songs. May isa lang akong problema. Sana naman basic video. Gawa rin kayo music video, parang banger na pwedeng pakinggan din ng lahat. At masasatisfy din ang lahat sa mga kanta na yun ni Elias. So that's it for today's episode. So singit ko lang tong stuff na to since hindi ko na siya na-mention doon sa ating last episode. This is my ratings from Hell in a Cell and Bound for Glory. So let's start the ratings, shall we? Mabilis lang to. So the Universal Heavyweight title between Roman Reigns and Jey Uso, that's 5/5. The Elias versus Hardy match, that's 2/5. The Otis versus Miz is 2-5 as well. And then the SmackDown Women's title is 6-5. The United States title, pasensya, di ko na siya na-rate. Fuck that shit. And then the WWE title is 4/5. Pinaliwanag ko na sa episode na yun kung bakit. That's the factors kung bakit pinaliwanag ko yung mga reasons na yan. And then Bound for Glory naman, yung Moose versus EC3. I love the storytelling itong putangin ng match na to. That's 4/5. One of my favorite cinematic matches this year. Baka nyo yung episode ko by baka November, December. Baka isama rin natin lahat ng mga cinematic matches na nangyari this year. Baka nyo yan. And then the Impact Tag Team titles is 3/5. Maganda match na to, pero ang problema ko talaga dito is yung BS na dalawa lang ang mag-umpisa sa loob. And then parang tag in, tag out. That's stupid. And then finally, the Impact World title. Expected ko na naman nanalo si Rich Swann dito. Hindi na ako nasurpresa sa outcome nitong match. That's a 3/5. That's it for the bonus part of this episode number 27. Ayan. So, follow the podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Download the MTG Show Podcast app and listen to the other platforms na as long as available itong podcast. So, follow the podcast on Spotify. Spotify na naman. So, follow the podcast on Facebook, facebook.com/TMTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. Personal accounts, Facebook, Twitter, twitter.com/DMTG, twitter.com/AGPenera, Instagram at AGPenera, yung official account ko. So, pwede tayo discussion doon about this shit. Pwede tayo mag-discussion about that shit or whatever it is. Magdi-discussion pa rin tayo for this upcoming episodes. Siguro next week, itatackle naman natin ang Full Gear.
And then next week after nun is the review itself. And then marami tayong gagawin. May ibabalik din ako. Abangan nyo na lang announcements sa probably after Full Gear. I-announce ko na lang siya sa social media platforms natin. That's the MTG Show Pod on Twitter and Instagram. Baka doon ko siya unang i-announce kung ano tong segment na to. And syempre, mga aabangan nyo sa ating year-end awards. Abangan nyo yan. Marami tayong pag-uusapan dyan sa year-end awards. And that's it for today's episode. Thank you for listening for this bonus episode. See you on the next episode. Stay safe and stay wrestle.